yan. Good morning. And this report is about solar power plant. So, ano nga ba itong solar power plant? And kung ano nga ba itong solar power plant? So, what is a solar power plant? Solar power plant is a facility that converts solar radiation made up of light, heat, and ultraviolet radiation into electricity suitable to be supplied to homes and industries. So, ito daw solar power plant is a facility that converts solar radiation. So, yung nanggagaling sa araw. And ito yung may mga nakikita kayo na may nakikita kayong bahay na merong sa bubong niya merong kulay itim. Yun yung solar panel. So, yun yung nangongolekta ng radiation. So, para maging gumana yung ating solar power. So, next. So, types of solar power plants. So, ang types ng solar power plant is yung solar thermal power plant, solar photovoltaic power plant. So, magpo-focus tayo ngayon sa solar photovoltaic power plant. So, doon tayo magpo-focus muna. And ano nga ba yung solar photovoltaic or yung solar thermal power plant? So, ang solar thermal power plant is concentrates the solar radiation to heat a fluid with thermally conductive properties and raise its temperature until it's converted into steam. It's then fed to a turbine. So, yun daw solar power plant. So, yung solar power plant daw kapag pag hinit niya yung fluid na nasa loob ng tube, yun yung magiging dahilan para yung water na nakapalibot dun sa tube na yun or dun sa pagpasok niya kung saan man, condenser, pagpasok niya dun, is yun yung magiging dahilan para ma-convert yung water into steam. And the steam, yung steam is yun yung magpapaikot ng turbine sa loob ng makina. So, a solar photovoltaic or PV system or solar power system is a system designed to generate electricity from sunlight using a photovoltaic effect. Although both solar thermal plants and photovoltaic power plants use solar energy to produce electricity, the process to generate it is different in each case. So, magkaiba yung solar thermal power plants and photovoltaic power plants. So, ang solar photovoltaic or PV solar power system is a system designed to generate electricity from sunlight using the photovoltaic effect. So, yun. Pagka yung photovoltaic, ganun din lang naman yung ginagawa niya. So, ginagamit lang din naman nila yung sunlight para makapag-generate into electricity. So, same na same lang din naman sila. Next. So, ano pa nga ba yung mga ginagawa or ano pa ba yung mga nangyayari doon sa loob ng power plant or kung ano nga ba yung photovoltaic. So, solar photovoltaic power plant. The operation of a solar photovoltaic plant is based on photons and light energy from the sun rays. Photovoltaic power plants use panels consisting of photovoltaic solar cells made of silicon, monocrystalline or polycrystalline solar panel or other material with photovoltaic properties, amorphous solar panels. So, sabi dito, yung photovoltaic daw is nagde-depend dun kay photons and light energy from the sun rays. So, si photons kasi, ito yung naging dahilan kung bakit gumagana yung solar panel natin. And so, i-discuss nung susunod nating reporter kung para saan yung photons and yung light energy coming from the sun. And yung mga panels natin, meron tayong dalawang solar panel type. So,
So, ito yung monocrystalline and yung polycrystalline. So, um, yun lang po. And tuloy na po nung kasunod ko na reporter. Thank you. So, sa next slide is yung solar photovoltaic power plant. So, makakita dito yung picture niya. Ito yung solar photovoltaic power plant. Ay isang lugar kung saan ginagawa ang kuryente gamit ang enerhiya mula sa araw. Sa halip na gumamit ng mga langis, uling, iba mga gasolina. Planta ito ay gumagamit lamang ng solar panel upang mangolekta ng energy mula sa araw at gagawin itong kuryente. Tawag sa teknolohiya ito ay photovoltaic. Ibig sabihin, nagawang electricity ang liwanag ng araw gamit ang mga solar cells. Nasa loob nito ang mga panel. Pag tumama ang sinag ng araw sa cell, kakaroon ng reaction at lumilikha ng kuryente. Ang kuryente dinadala sa mga bahay, eskwelahan, pabrika sa pamamagitan ng linya ng kuryente. So, next slide tayo. So, dito sa types of solar panel, meron tayong 3 main solar panel types. So, meron po na is yung monocrystalline. So, meron itong pure silicon, 24% na efficiency. Tapos, merong moderate cost, longest lifespan. Tapos, meron itong 38.G CO2 per kilowatt. So, yung monocrystalline solar panel ay kilala bilang pinaka-epektibo sa tatlong uri. So, gawa ito sa isang purong silicon. So, kaya mas mataas ang kakayahan nitong mag-convert ng energy ng araw at gagawin itong kuryente. Karaniwang kulay nito ay itim sa itsura ng panel na ito. Dahil ang taas ng efficiency nito, maganda itong gamitin kung maliit lamang ang espasyo. Tulad ng bubong, ang bahay, isa rin ito sa pinakamatagal na lifespan. Ang kapalit naman ng magandang performance nito ay ang mataas presyo para sa ibang uri. Bagamat mas mahal, sulit ito kung ang layunin ng long-term savings sa kuryente. So, next naman is yung thin film sa may gawing kanan. Variety of materials, 18.9% efficiency, most expensive, shortened lifespan, and a little as 21.4 G CO2 per kilowatts. So, yung thin film solar panel naman ay isang uri ng solar panel. Siya ay napakanipis na layer lang ng photovoltaic materials. So, kadalasan ito ginagamit sa mga malalaking proyekto tulad ng mga solar farms o commercial na gusali. Dahil madali lang itong gawin at mas mura kaysa sa ibang uri. So, saka din siya flexible. Kaya mas madali itong ikabit sa iba't ibang uri ng sa ibabaw. So, mas mababa ang efficiency nito kumpara sa dalawang naunang solar panel. So, ibig sabihin, mas malaki ang espasyong kailangan para makagawa ng parehong dami ng kuryente. Ang thin film ay malawak at lugar, importante at kabubuan sa efficiency. So, next naman is, dito tayo sa polycrystalline. So, melted silicon crystal siya, may 19.9 efficiency, less expensive, moderate lifespan. Meron siyang 27.2 G CO2 per kilowatt. So, yung polycrystalline solar panel naman ay gawa sa maraming piraso ng silicon. Pinagsama-sama dito dahil dito mas mura itong gawin kaysa sa monocrystalline.
Kulay iso lang karaniwang itsura ng panel na ito, bagamat mas mababa ang content efficiency nito. Ito ay practical na solusyon para sa mga proyektong may mga maluwag na budget. Mainam ito sa mga lugar na may sapat na espasyo dahil mas marami ang kailangan ng panel. So upang makakuha ng parehong output ng kuryente, maraming kabahayan ang negosyo at makakatipid na initial gastos. Ang polycrystalline ay isang magandang pagpipilian. So tayo next? So meron tayong dalawang ng types ng solar panel. So yung isa is monocrystalline solar panel. So yung niya is gawa siya sa isang silicon. Makikita naman natin is itim yung cell niya, tas mas mataas yung efficiency, sabi ko nga kanina, kaya gumana ng kuryente. Mas mahal, ngunit mas tagal ang buhay. Mainit ito sa maliit na espasyo. So ideal siya sa mga bubong na limitado. So doon naman tayo sa pangalawa is polycrystalline. So gawa naman siya sa piraso ng silicon nagsama-sama. Makita naman natin, kulay blue yung kulay ng cell niya. Mas mura kumpara sa monocrystalline. Tapos mainam ito sa mga malalaking espasyo. Nagamit ito sa mga malalaking solar farm. So next slide tayo. So dito tayo sa parts ng solar panel. So kung makikita natin sa frame, yung frame yun yung pinaka-suporta ng solar panel. So kalaro naman ito ay mga aluminum. Yung frame siya yung depende kung ang style niya is naka-tilt kung saan nakakakuha yung araw. Kaya may mga frame tayong nakalagay sa mga bubong. Tas sumunod is yung glass. So yung glass is pinaprotektahan niya yung mga solar cells mula sa ulan, likabok, iba pa. Yung encapsulant naman, siya, transparent na materials na bumabalot ng solar cell. Proprotect cell mula sa moisture at dumi. So may dalawang layer yan, ibabaw tas ilalim sa pagitan ng solar cells. So sa solar cells, ito yung pinakamahalaga na dahil ito yung kumukuha ng energy mula sa araw, ginagawang kuryente. So yung photovoltaic effect. So meron ng junction box. Junction box naman is yung pinakita na itong mga wire. So ang solar panel may mga protection level sa tubig at sobrang init. So yung back sheet matibay na likurang bahagi ng solar panel, bibigay protection laban sa init ng tumig. So yun yung parts ng solar panel. Okay, so next slide is how do these solar cells work? So ang solar cells work by converting sunlight into electricity using the photovoltaic effect. So ibig sabihin, kapag yung sunlight hinits niya yung cell, it excites electrons in a semiconductor material tulad ng natawag natin silicon na bumubuo na electric current. This current flows through a circuit generating usable power sa mga bahay-bahay, sa mga gadgets, sa mga devices, or storage in batteries. Kumbaga ito na yung mga nagagamit talaga natin na power. So sa madaling salita, how do these solar cell works? It uses energy from the sun and converts it into electrical using a solar panel. So yung sunlight direktang tumatama dun sa solar panel na siyang nagko-convert ng energy. And then syempre mas maraming sunlight ang tumatama dun sa panel natin, mas kumbaga mas
mas marami yung kine-create niya na energy. So, more energy in, syempre, more energy ang produce, more energy out. The next slide is solar cell works similar to battery. So sabi dito, a battery works on the principle of electrochemical reaction that converts chemical energy into electrical energy. So, solar cell works similar to battery daw. So, tulad ng battery, meron siyang anode and cathode side. So, sinabi natin anode, the negative or reducing electrode that release electrons to external circuit and oxidize during the electrochemical reaction. So, sa madaling salita, dito sa anode side, ito yung negative side. Ngayon, yung excess electrons napupunta dun sa place na fewer electrons. Sa anode side, si negative. So, nagpo-produce siya ng excess of electrons, kaya siya nagiging negative. So negative, syempre, nagpo-produce siya ng anode negative, anode side negative, produces an excess of electrons, kaya siya nagiging negative. And then sa cathode side naman, so sabi dito, the positive or oxidizing electrode that acquires electrons from the external circuit and is reduced during the electrochemical reaction. So dito naman, so sa anode side negative, dito sa cathode siya naman yung positive side. So kung si anode yung excess electrons niya napupunta ron sa fewer electrons, dito naman, ito namang cathode, enabling the electrodes to accept electrons. Siya naman yung nag-a-accept ng electron. Kasi nga positive side siya, so siya nag-a-accept ng electron. So, anode side produces an excess of electron, making it negative. Dito naman sa cathode side, siya naman yung nagpo-produce ng electron acceptor. So, positive negative dito yung na-unites sa cathode side. Then, next slide. Solar cell works similar to battery. So, dito sa discharging, sabi dito, during discharging, a battery allows electrons to flow from the negative terminal anode to positive. So, yung dito sa discharging, nagkakaroon daw ng flow. Halimbawa, ito yung anode side and ito yung cathode side. So, yung flow ng electron niya is from anode to cathode. Papunta siya dun sa cathode side. Yung kaya yung cathode, sinasabi na electron acceptor. Kasi yung excess na electron galing dito sa anode is napupunta ron sa cathode. Kaya siya yung electron acceptor. Ito naman kumbaga parang siya naman yung nagdo-donate ng excess electron. Yung excess electron niya napupunta, kaya siya naging negative, napupunta dito sa cathode side. So, providing electric current to the load. The next slide is yung parts of a solar cell. So, ano ba yung parts ng solar cell? Una dyan is yung glass or yung tempered glass sa pinakaibabaw. Next is yung anti-reflection coating. Then, pangatlo is yung metal grid. Then, next sa metal grid is yung silicon junction na merong P-type and N-type. And then, lastly is yung metal plate na tinatawag na i-discuss ng susunod na reporter sa mga succeeding slides. So, dito naman po tayo sa photovoltaic effect. So, ano ba yung tinatawag na photovoltaic effect? So, basahin ko muna. When the sunlight strikes the surface of a semiconductor material, such as silicon, photons from the light excite electrons, freeing them from their atoms. This creates electron-hole pairs, and an internal electric field within the solar cell drives the electron towards the negative terminal and holes toward the positive terminal. As a result, a flow of current is generated when the cell
is connected to an external circuit, producing usable electricity from sunlight. So, yung tinatawag daw na photovoltaic effect is nangyayari pag yung semiconductor natin is na-hit ng sunlight. So, yung photons daw na nanggagaling sa sunlight, mananak niya daw yung electron from its atom. So, pag nanak yung electron, ang maiiwan niya is holes. So, may free electrons ka nandito sa n-type mo. And then, sa may depletion region, so yun yung nagse-separate sa kanila, yung depletion region. Ano ba yung nangyayari dito sa depletion region? Dahil nga N-type semiconductor natin is negatively charged, and yung P-type semiconductor natin is positively charged. Nakakabuo siya ng electric field. So yung direction ng electric field natin is from positive to negative. Para siyang gravity. So, di ba alam naman natin na ano. So, so kung iniisip nyo na makakatawid yung electrons from N-type papunta sa P-type, hindi siya makakatawid kasi yung direction ng electric field natin is from positive to negative. So, kung mag-move yung electron papunta dito sa mga holes, hindi siya makakamove kasi nga kontra yung direction ng electric field. Itutulak lang din siya nun. Same din sa nangyayari sa may P-type. Kung iniisip nyo na makakatawid yung mga holes dun sa taas papunta sa N-type, hindi rin siya makakatawid kasi kukontrahin siya nung direction ng electric field. So, di ba, alam naman natin yung like charges attract, unlike charges attract and like charges repel. So, ire-repel lang din siya ng dito sa depletion region. Ibabato lang din siya pababa. Kaya yung mga free electrons, di sila makatawid, di ba? So, maghahanap sila ng way. So, pag kinonikan natin sila ng, let's say, kinonikan natin ng wires na may load. So, doon nadadaan yung mga excess electrons dito sa N-type. And then, pagka dumaan sila doon, dadaan sa load, mapapagana yung load. And then, babalik sa, papasok sa P-type. And then, magre-recombine sila doon sa, yung mga electrons, mako-combine ulit doon sa holes. Ayan. So, yun yung tinatawag na photovoltaic effect. Next. So, dito naman po tayo sa N-type and P-type semiconductor. So, basahin ko muna. The bottom layer P-type is doped with boron. So, ano ba muna yung dope na tinatawag or yung doping? So, ito yung process na yung material na semiconductor. Nag-add tayo ng material doon para mabago yung conductivity niya or yung kung paano siya mag-conduct ng electricity. Let's say dito sa may P-type. Sabi dito, yung silicon daw natin na semiconductor is na-dope daw siya sa boron. Yung boron daw, sabi, has 1 electron less than silicon. So, mas konti daw ng isang electron yung boron kaysa silicon. So, ang nangyayari, dahil nga mas konti yung electron niya, alam naman natin na pagka konti yung electron, mas marami yung holes, yung sabihin, or lack of electron. So, ang nangyayari, naging positively charged siya, yung semiconductor. And then, sa may top naman, sa taas, or sa end side, yung silicon, dinope naman daw sa phosphorus. Yung phosphorus, sabi dito, meron siya extra electron. So, naging negatively charged siya dahil nga sobrang electron niya. And then, yung sa depletion layer naman, yung in-explain ko kanina. Sabi dito, electrons and holes from both layers now try to combine, causing what is called a depletion layer.
in between. So, di ba nangyari? Dahil nga naging negatively charged yung N-type and then yung P-type. So, nangyari, nakabuo nga sila ng electric field. And yung electric field, ang direction is from P-type papunta sa N-type. So, lahat ng mga charges na magtataray mag-move, i-repel lang nila kasi nga, para siyang gravity. Sabihin natin. So, kung halimbawa yung mga electrons dito is gustong bumaba dito sa P-type, itutulak lang siya dito sa may depletion region. Itutulak lang siya kasi nga yung natin sa electricity, yung unlike charges attract and like charges repel. So, ire-repel lang sila dun sa depletion region. And the next, when we connect these layers in an external circuit and subjects the cell to sunlight, photons, light particles from the sunlight knocks off some electrons from the top layers, somewhat like a bowling ball knocking bowling pins. These electrons then travel through the junction and through the external circuit, allowing current to flow. And that is how sunlight generates power using a solar panel. So, yun nga, in-explain ko kanina. Yung doon sa N-type natin, pag tinamaan siya ng photons or yung sunlight na nanggagaling sa araw, magna-knock daw siya ng electron. For example, ito yung atom, tinamaan siya ng photons, para siyang bowling ball na tinamaan. Parang pag tinamaan siya ng sunlight, papalabasin yung electron. So, ang naiwan is holes. Ito yung electron natin. Ito na yung free electrons na mag-move dun sa may circuit. Pag kinonikan natin ng wire yung from N-type, kinoconnect tayo ng wires papunta sa P-type, tapos may load. Then, doon na tatawid yung mga extra, extra charge. And then, yun doon na nangyayari yung photovoltaic effect. Nakakapag-generate siya ng electricity. Ayan, next, N-type and P-type semiconductor. We saw that in conventional P-type panels, the bottom base layer, which forms the bulk of a cell, is doped with boron to create a positively charged layer. An N-type cell does the opposite. N-type cells have a bottom layer doped with phosphorus, which creates a negatively charged. So, yun yun. Na-explain ko na rin to kanina. Sa N-type daw, yung silicon natin, silicon semiconductor natin, is denote sa phosphorus. Kaya siya naging, dahil nga yung phosphorus is mas marami yung electrons niya, or yung valence electrons niya kaysa sa silicon. So, dahil doon, naging negatively charged yung N-type natin. And then sa P-type naman, yung silicon, denote sa may phosphorus. Sa boron. Yung boron less than electron siya, less than sa silicon. So, dahil doon, nagkaroon siya ng extra holes. So, naging positively charged. Ayan. So, next reporter na po and next slides. Thank you. Ayun, dako naman tayo sa photovoltaic effect. When sunlight strikes the surface of a semiconductor material such as silicon, photons from the light excite electrons, freeing them from their atoms. This creates electron hole pairs and an internal electric field within the solar cell, drives the electrons towards the negative terminal and holes towards the positive terminal. As a result, a flow of current is generated when the cell is connected to an internal circuit, producing usable electricity from sunlight. Ayan, yung photovoltaic effect is simply yung pagtama ng sunlight or yung sun rays dun sa semiconductor material, which is silicon or yung mga solar panels, ganun. And magpuproduce yun ng usable electricity galing dun sa sun rays and sa sunlight. And next, dako tayo sa N-type and P-type semiconductor.
Basahin ko muna. The bottom layer p-type is doped with boron. Boron has 1 electron less than silicon, and doping the silicon water with it creates an electron deficiency in the bottom layer. Also known as the p-type layer, its positive charge lack of electron holes. The top layer is doped with phosphorus, which has 1 extra electron, creating a net negative charge, which is why we call it the n-type top layer. Electrons and holes from both layers now try to combine, causing what is called a depletion layer in between. When we connect, next slide, when we connect these layers in an internal circuit and subject the cell to sunlight, or yung photons, light particles from the sunlight, knock off some electrons from the top layer. Somewhat like a bowling ball, parang gan sa bowling ball na ninanak niya yung mga bowling pins. And yung electrons na to is nagta-travel through junctions and through the external circuit, allowing current to flow. And that is how sunlight generate power using solar panel. And next slide, we saw that in conventional p-type panels, the bottom or base layer, which forms the bulk of a cell, is doped with boron to create a positively charged layer. An n-type cell does the opposite. The n-type cell have a bottom layer doped with phosphorus, which create a negatively charged layer. So, ayan, pag-usapan natin yung n-type and p-type semiconductor. Yung n-type, N-type semiconductor ay isang uri ng semiconductor na may extra electron. Galing ito sa doping ng semiconductor, usually silicon, and gamit yung element na to may 5 valence electron tulad ng phosphorus or arsenic. N stands for negative kasi nga ang majority carriers dito ay electrons, negatively charged, or yung negatively charged na particle. And example, imagine mo ang silicon na may 4 valence electrons. Kapag dinagdagan mo ng phosphorus na may 5 valence electrons, may extra 1 electron na hindi kayang makipag-bond. Yung extra na yun, free to move siya, kaya nagdadala ng kuryente. Kaya yun yung magdadala ng kuryente. And next, p-type semiconductor naman, ang p-type naman ay kabaliktaran ito ng semiconductor na may kulang na electrons o tinatawag na holes. Ginagawa ito sa pamamagitan ng doping ng mga element na may 3 valence electrons tulad ng boron or gallium, di ba? Yung P, parang kabaliktaran nga nung sa n-type, yung P na naman dito stands for positive kasi ang majority carriers dito ay holes or yung mga positively charged carriers. Example, kung yung silicon ulit, ang base ay dinagdagan mo ng boron na may 3 valence electron lang, kulang ng 1 electron para mabuo ang bond. Yung kulang na yun ay hole. At kapag may electron na lumipat para punan yun, mukhang gumagalaw ang hole at ito ang nagdadala ng current. Ayun, para makapag-produce ng kuryente. Ayun. Dito, makikita natin yung solar panel connection. And ipapaliwanag ko sa inyo yung working principle ng solar panel. Ang connection ng solar panel ay nagsisimula ito sa may pag-i-install ng mga solar panel. And sa pag-i-install, merong iba't ibang parts na ginagamit. Ito yung mga solar rail, L-put, end clamp, mid clamp, rail connector, at yung solar panel. Usually, yung mga panels naka-series connection. And connected ito dun sa may strain sa DC side ng inverter. And sa pagkoconnect ng mga solar panels, ginagamitan ito ng MC4. Then, yung positive and negative na connection galing sa solar panel, connected ito dun sa may DC circuit breaker na positive na line side, and dapat yung positive is connected sa positive and yung negative connected sa negative.
Ngayon naman, yung DC circuit breaker na line side, connected naman ito dun sa may DC SPD. And yung DC SPD, meron siyang ground na connected sa ground. Then, yung DC circuit breaker na load naman, connected siya sa may DC side ng inverter. Ngayon, yung DC circuit breaker, ang purpose nito ay maprotektahan yung overcurrent. And ang purpose naman ng DC SPD ay para maprotektahan yung system sa pagtaas ng voltage in a split second. Ngayon, yung connection na papunta sa inverter, yung direct current, gagawin na niyang alternating current. And sa paglabas ng mga lines, meron tong tatlong connection, which is yung line, neutral, and ground. And pagdating sa AC side, meron tayong tinatawag na connection na line to line and line to neutral. Sa may line to line connection, yung line tsaka neutral, okay lang siya magkapalit. Kasi yung isang line or isang wire ng connection kapag line to line is 120 or 110. Kumbaga tigisa sila. Kaya pagka pinag-add, magtototal siya ng 240 or 220. Kapag naman sa mga line to neutral, pangkaraniwan siya sa mga probinsya. And bawal magkapalit dapat yung line tsaka yung neutral. Kailangan yung positive connected sa positive and yung negative connected siya sa may negative. Kasi yung isang line doon is 240 volts na agad or 220 volts. Ngayon sa may paglabas ng AC side ng inverter, connected naman to sa may AC SPD. And yung AC SPD meron din siyang ground, so papunta din siya sa ground. And yung AC SPD naman, connected siya sa may AC circuit breaker sa line side. Then yung AC circuit breaker na load side, connected naman siya sa may circuit breaker dun sa may panel board. And kung gusto mo namang maging direct yung connection ng breaker mo, kailangan yung solar setup connected siya sa may pagitan ng contador tsaka nung pinaka circuit breaker, yung papunta sa may main circuit breaker sa panel board. If hindi naman, yung load side mo papunta siya sa may isang slot dun sa may loob ng panel board. Then advantages of solar power plant: clean and renewable energy. Solar power is a renewable resource that produces no greenhouse gas emission during operation, making it a clean and environmentally friendly alternative to fossil fuels. Second is low maintenance. Solar panels require minimal maintenance once installed, with few moving parts and long lifespans. Third is reduce electricity bills. Solar energy can significantly reduce electricity bills as solar panels generate electricity at a lower cost than traditional sources. Fourth is energy independence. Solar power can increase energy independence, especially in remote areas or off-grid location, reducing reliance on centralized power grids. Fifth is scalability and versatility. Solar energy can be developed on both large and small scales, from industrial-sized solar farms to residential rooftop systems. And last is low operating costs. Once the initial investment is made,
solar power has low operating costs due to minimal maintenance and the free and abundant nature of sunlight. Next is disadvantage of solar power plants. First is high initial cost. The upfront cost of the solar power plants installation and related equipment can be significant. Second is weather dependency. Solar energy production is heavily dependent on sunlight, making it less effective on cloudy days and at night. Third is space requirements. Solar power plants require significant land areas to accommodate the panels, which can be a challenge in a certain locations. Fourth is intermittency. The variable nature of sunlight can make solar energy intermittent, requiring storage solutions or backup power sources. Material scarcity and environmental impact. Some solar panel technologies may use materials that can be sourced of or require special handling at the end of their lifespan, and there can be some environmental impact during manufacturing and disposal. Last one is land use conflicts. Large-scale solar farms can be potentially compete with other land users such as agriculture or conservation areas. And that will be our report. Thank you.